um, scenario, sitwasyon sa relationship nyo which you already have discovered. Na-discover nyo na to mga kapiksi, pero I'm also sensing na napatawad nyo na rin tong person nyo if in case na sila yung nakagawa ng kasalanan sa inyo. This is a love reading, guys. So pag love reading, pwedeng energy nyo or energy nila, pwedeng magkabaliktad din yung roles, okay? Pero kahit na nandun, kumaga pa, kahit na na-discover nyo yung mga betrayal ng person mo or cheating niya or lying niya mga kapiksi, there's already forgiveness here. Napatawad nyo na kasi yung iba sa nyo, you're in a better place. Nararamdaman ko yung wala akong nararamdaman na galit dito, guys. Ang nararamdaman ko is magaan. So there's already an acceptance and forgiveness, no? Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung love life reading nyo guys for September para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapiksi. Alright. So, for some of you guys, ilang beses na tong lumalabas, no? Sa lahat ng signs yata na nabasahan ko, pero strong soulmate connection kayo ng iyong partner or specific person, deep connection, deep understanding, soul contract, mga kapiksi. Kumbaga parang nasa ibang level yung connection nyo ng person nyo. Of course, hindi naman maiiwasan na may mga pag-aaway, mga misunderstanding because you are experiencing those as human, but still kahit na may mga pag-aaway or may mga problema, for some of you talagang nararamdaman natin na matindi yung hatak nyo sa isa't isa mga kapiksi. For some of you guys, no, for some of you maaring hiwalay na kayo ng person nyo or meron kayong emotional separation or emotional gap. Pwedeng nagsasama pa kayo ng person mo pero pwedeng hindi na kayo nag-uusap, or sabi ko nga may emotional gap or parang nanlalamig sa isa't isa, and nandun na nararamdaman nyo yung pagka-miss sa isa't isa, you miss each other, iniisip ka ng person mo, iniisip mo siya, hindi pa certain yung future para sa inyo, you don't know what's going to happen in the future, parang hinahayaan nyo na lang na bahala na si Papa G kung anong mangyari. Pero I'm sensing na parang hinahayaan nyo kung maghihiwalay ba kayo or matutuloy pa ba yung pagsasamahan nyo. Pero if in case na nagsasama pa kayo nitong person na to, nandun na kayo sa parang hindi masyado nagkikibuan, may emotional gap, but ang nararamdaman natin with this energy is nandun pa rin yung pag-asa na maayos pa yung relationship. Having faith, keeping up the faith, always praying for the relationship, always praying for the person. Yung iba sa inyo maaring nakikinig kayo ng mga subliminals or inspirational stories sa mga na may kinalaman sa mga relationship, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, you're trying to do your best effort every day, all day, every day para mag-work yung inyong relationship ng iyong partner or specific person. So I'm sensing na nandun kayo sa bingit, no? But at the same time, nanghahawak pa. Especially with Cancer because you are an emotionally deep sign. Ibig sabihin, masyado kayong emotional and sobrang haba ng PC nyo na hanggang matitiis nyo, hanggang kaya nyo, hanggang mauunawaan nyo, gagawin nyo, hanggang sa hindi nyo nakayanin because the moment that you turn your back, wala nang balikan. So that's why parang ini-stretch nyo na lahat ng pwede nyong i-stretch dito sa relationship and dun sa person nyo, hanggang kaya nyo pang isi-save nyo, mga kapiksi. Alright? And that's because you just truly love the person, mga kapiksi. Yung nararamdaman natin, mahal nyo lang talaga yung person, mahal nyo yung SP nyo, and you want to save the relationship. Okay?
And that's fine. Okay lang yun. Kanya-kanya tayong preference sa buhay. Comment down below, Cancer, no? If naka-resonate ka dyan. So, tingnan natin yung ating ganap sa relationship nyo, Cancer. Habang sinashuffle ko, tapos hanapin ko yung energy ng love and energy ng Cancer. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan and marami kayong matututunan. And magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat ng mag-avail ng course until September 31. So mag-avail ka na habang may freebie. Meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If mayroon kayong specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, guys. Pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung energy ng love, guys. Tapos, ito yung energy ng Cancer. Mayroon tayong presence dito ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, maaring ganyan yung zodiac sign ng inyong partner or maaring may ganyan sila sa kanilang natal chart, mga Kapiksi. For some of you, maaring LDR kayo, long distance kayo ng person, or maaring, ito yung sinasabi natin na maaring separation, panlalamig, mga Kapiksi. There's a gap between you and this person. Pwedeng physical gap for some, yung iba pwedeng emotional gap due to mga conflict, mga pinagdaanan nyo sa buhay. For some of you, parang may nanlalamig dun sa relationship. Or parang keeping quiet, yun yung nararamdaman ko, parang tahimik, keeping quiet, ganyan. And that is because of betrayal, mga Kapiksi. Dahil sa pambebetray, nagkaroon ng betrayal issue or betrayal na scenario, sitwasyon sa relationship nyo, which you already have discovered. Na-discover nyo na to, mga Kapiksi. Pero I'm also sensing na napatawad nyo na rin tong person nyo if in case na sila yung nakagawa ng kasalanan sa inyo. This is a love reading, guys. So, pag love reading, pwedeng energy nyo or energy nila, pwedeng magkabaliktad din yung roles, okay? Pero kahit na nandun, kumaga pa, kahit na na-discover nyo yung mga betrayal ng person mo or cheating niya or lying niya, mga Kapiksi, there's already forgiveness here. Napatawad nyo na. Kasi yung iba sa nyo, you're in a better place. Nararamdaman ko yung, wala akong nararamdaman na galit dito, guys. Ang nararamdaman ko is magaan. So there's already an acceptance and forgiveness, no? Wala akong nararamdaman na bahid ng galit or gigil na gigil dun sa person. Pero what I'm sensing is you are patiently waiting for this person na sumuko or admit. Pwede kasing nag-admit na rin siya sa kanyang kasalanan, pero parang nandun pa yung pride niya, yung ego niya. Parang yun na lang yung natitira sa kanya. Dahil dun sa kanyang guilt, mga Kapiksi. Okay? Pero kayo parang you're just patiently waiting for this person to give in and handa kayo na antayin siya. And nakikita natin na makaka-recover ulit yung inyong relationship, mga Kapiksi, and marirebuild ito, no? Marirebuild yung inyong connection. This one. Yan. So, nakikita natin, di ba, sabi natin, nandun pa rin yung umaasa, having faith dun sa connection, dahil you love the person. Mahal nyo talaga yung person, mga Kapiksi, and willing to wait kayo na ma-rebuild yung relationship. Pero right now, nandun na kayo sa process of recovery. I'm sensing na inuuna nyo muna yung sarili nyo, and you're just waiting for your person to give in.
kumbaga no pressure. No pressure. Hindi nyo sila pinipressure and hindi nyo din yung pinipressure yung sarili nyo. Parang come what may. Pero nandun yung waiting na magiging ma-okay ang lahat. And definitely guys, magiging ma-okay din ang lahat na to. I'm sensing na magkakaroon ka ng heart-to-heart conversation ng iyong partner or specific person. So, magkakausap kayo ng maayos nito and lalabas dito yung parang feeling ko may iiyak due to hindi kinakaya ng konsensya, ganyan, iiyak na hihingi ng tawad and merong kinakain ng sobrang kalungkutan. I'm sensing na for some of you guys, maaring nalulungkot yung inyong person dahil sa ginawa niya na pangbebetray sa'yo or panluloko sa'yo despite the fact na minahal mo siya or puro magaganda lang yung pinapakita mo sa kanya. So, if itong person mo ay hindi nag-reach out sa inyo or kasi nakikita natin na this person is very nagsisisi. Okay, nagsisisi siya pero sabi ko nga sa inyo, for some of you, pride yung umiiral sa kanya kung ba't hindi siya nagre-reach out sa'yo. Kasi yun na lang yung natitira sa kanya because guilty kasi siya, no? And kumbaga parang konting pride na lang yung natitira sa kanya kaya medyo nagmamataas pa siya. Pero itong person mo, malungkot ito. Malungkot siya. Palagi kanyang naiisip at naaalala and gustong-gusto na nitong mag-reach out sa'yo and kainin lahat ng salita niya, kainin lahat ng mga hindi niya ginawa, mga kapiksi. Pero nagtatalo yung isip niya, nagtatalo yung damdamin niya kasi iniisip niya na baka galit ka din sa kanya. Especially if mayroong silent treatment sa pagitan yung dalawa. Okay? Ang iniisip niya is baka galit ka sa kanya kaya hindi mo siya kinakausap. Pero ikaw, tahimik ka lang because you're patiently waiting for the person. And siya naman, nakita nyo ba? Nandun, nararamdaman nyo ba yung disconnect? That's why it's very important na magkaroon ng communication. Kasi kanya-kanyang perception eh. Yung iniisip niya, ganito. Yung iniisip mo, ganyan. Kaya nagkakaroon ng disconnect, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Pagdasal nyo, mga kapiksi. And syempre, this is a work in progress pero masusort out ito kapag kayo ay nag-usap ng masinsinan ng person mo. Kumbaga parang and you will be blessed, no? Parang this is parang magliliwanag din yung isip nitong person nyo, mga kapiksi, lalo na kung may mga anak kayo. Parang malaking factor na makakatulong yon kasi parang magiging responsable ulit siyang person sa iyo and sa mga anak nyo. And napakaganda, napakaliwanag, napakaalwan kasi parang mahihimas-masan na rin itong person mo sa mga hindi magandang bagay na nagawa niya sa'yo. So, kapag ito yung nanghingi ng sorry sa inyo guys, sincere ito. So, depende sa inyo kung paniwalaan nyo, hindi. Pero, sincere ito kasi talagang inuusig siya ng kanyang konsensya, mga kapiksi. Alright? So, pwede nyo pakinggan yung mga relationship subliminals natin like pampabalisa, pampakonsensya, pampabate, ganyan, pampasuko. Para talagang mag-reach out sa iyo itong person mo and humingi ng tawad kung gusto nyo. Alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin tong additional love advice or love message para sa inyo guys. Wag mo siyang kontrolin for sure. Ayaw mo rin na kinokontrol ka, di ba? So wag natin siyang kontrolin kapiksi, hayaan natin siya. And kayo din, di ba? Sabi nga, for sure ayaw mo rin na kinokontrol ka ng person mo. And that's something that you cannot do, mga kapiksi. Hindi niyo talaga magagawa yan. What you can only control is your perception of them, kung ano yung tingin mo sa kanila, kung ano yung pananaw mo sa kanila, and yung perception mo sa relationship nyo, mga kapiksi. Yun lang yung makokontrol mo. Pero you cannot control them. You cannot manipulate them, mga kapiksi. The same way na hindi rin nila yun magagawa sa inyo. Alright? Okay, so yeah. Comment down below, mga kapiksi, no, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages nyo. Ito yung ating money reading, guys, no. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Fourth quarter kapalaran pala. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.